Kwentong Pinoy. Ang alamat ng unggoy. Noong unang panahon, ang gubat ay payapa at malamig ang simoy ng hangin. Dito'y tila natutulog ang buong kalikasan. Sa gitna ng luntiang kapaligiran, nakatayo ang isang malaking bahay ng isang mayamang pamilya. Dito nakatira ang isang batang makulit at ubod ng yabang. Siya ay walang galang sa kanyang mga kasambahay at hindi mapagsabihan. Ito si Ugo, anak ng isang mangangalakal at lumaki sa layaw. Hindi siya marunong makontento. Ayaw niyang tumulong sa bahay at palagi siyang nagrereklamo. Para kay Ugo, laro lamang ang pagwasak ng mga halaman. Isang araw, naisipan niyang pumasok sa kabubatan, dala ang kanyang kapilyuhan. Malawak at misteryoso ang kabubatan. Sa matinding pagkabagot, naisipan niyang maghanap ng mapaglaruan. Natatakot ang mga hayop sa kanyang presensya. Pinaghahabol at hinahampas niya ang mga ito. Mahilig siyang mang-asar ng hayop at manakit ng kalikasan. Pati mga ibong nananahimik sa taas ng puno ay kanyang pinagbabato. Walang galang sa kalikasan si Ugo. Pati mga puno pinagsisira niya. Hindi pa rin siya tumitigil sa pang-aasar. Lingid sa kanyang kaalaman, may nagmamasid mula sa kakahuyan, tahimik, ngunit mapanuri ang mga mata. Habang naglalakad sa gubat, biglang kumalam ang tiyan ni Ugo. Gutom na siya. Laking gulat ni Ugo nang may mamataang isang puno na may makinang na bunga. Parang may mahiwagang liwanag na nanggagaling dito. Masayang lumapit si Ugo sa puno ng saging. Napangiti si Ugo sa tuwa at mayabang na sumigaw na kanya ang punong iyon. Hinila niya ng buong lakas, ngunit ayaw matanggal ang bungang saging. Puwersahan niya itong hinila, naputol ang buong puno ng saging at nagkalat ang mga bunga. Natuwa siya sa tagumpay, hindi alintana ang pinsalang nagawa niya sa paligid. Masayang naupo si Ugo habang kinakain ang kanyang nakuha. Wala sa isip niya ang punong nabuwal, ang mahalaga sa kanya, nabusog siya. Habang nagpapahinga, biglang dumilim ang langit at kumidlat sa kalangitan. Napatingala si Ugo, kinakabahan at nagtataka. Mula sa liwanag, lumitaw ang diwata ng kabubatan. Galit at malungkot siyang tumingin kay Ugo, na ngayoy tahimik at takot na takot. Sa kabila ng kanyang kasalanan, nagsinungaling si Ugo. Ipinagpalusot niya ang kanyang ginawa, hindi inamin na sinira niya ang puno dahil sa kasakiman. Galit na galit ang diwata. Dahil sa kasinungalingan ni Ugo at kawalan ng respeto sa kalikasan, siya'y hinatulan ng parusa. Sangkapalit na hindi niya inaasahan. Nagliwanag ang katawan ni Ugo habang siya'y unti-unting umaangat sa ere. Unti-unting nagbago ang anyo ni Ugo. Nagkaroon siya ng buntot at balahibo. At siya ay tuluyang naging unggoy. Malungkot na umiiyak si Ugo sa kanyang bagong anyo. Mula ngayon, sa mga puno na siya maninirahan, isang parusang dulot ng kanyang pagkukulang sa kalikasan. Siya ay natakot at nagtatago sa mga sanga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakakita siya ng ibang unggoy at tinulungan siya ng mga ito.
Tinuruan siyang umakyat sa puno at unti-unti siyang natututo sa bagong buhay. Natutunan ni Ugo ang pagtutulungan at pagbibigayan. Naglilinis sila ng paligid at inaalagaan nila ang kalikasan, bilang pasasalamat sa mga biyayang binigay nito sa kanila. Si Ugo ay masaya na at tuluyang nagbago. Naramdaman niya ang kapayapaan ng puso. Ayon sa matatanda, isa si Ugo sa mga kauna-unahang unggoy at ang lahat ng unggoy na yon ay nagmula sa lahi ni Ugo. Ang kalikasan ay hindi basta pag-aari ng tao. Ito ay dapat ingatan, igalang, at pahalagahan. Ang pagiging makasarili at sakim ay maaaring magbunga ng hindi magandang kapalaran.